So hi atol ka muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1118 full spoiler. Syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1118 na tang title nga nito ay Be-Free. Sa cover page nagpapatuloy ang pilgrimage ni Yamato at sinasabing umalis na nga raw ito ng Flower Capital habang kumakain ng bento. So nagsimula nga ang chapter sa Ancient Robot na kung maaalala natin inatake nga ni Valkyrie sa last chapter. At dito sinasabing lumubog nga raw talaga ang robot sa dagat dahil sa ginawang pag-atake ni Valkyrie. At habang nangyayari nga raw yun, iniisip nga raw ng Ancient Robot si Joy Boy. Napatanong nga ito kung nasaan ba raw talaga si Joy Boy at akala niya nga raw nandyan ito kanina lamang. So ito na nga mga tol yung paliwanag kung bakit parang mahina nga ang Ancient Robot. Mukhang talagang nakadepende nga kay Joy Boy o Luffy yung paglakas niya. Kung maaalala natin sa last chapter, bumalik na nga sa normal form niya si Luffy. Kaya siguro ganito ang nangyari sa Ancient Robot. Talagang talsik nga siya sa ginawang pag-atake ni Valkyrie at talagang napatanong na nga lang ito kung nasaan na ba si Joy Boy. At matapos nga raw ito may narinig pang boses mula sa broadcast ni Dr. Vegapunk at sinabi niya nga na ang pangalan nga raw nun. So talagang meron niyang tinutukoy si Dr. Vegapunk patungkol nga sa mga D. At most likely maaring si Blackbeard o di kaya naman si Luffy nga yun. At mula nga dyan ipinakita raw muli ang reaksyon ng buong mundo sa mensahe ni Dr. Vegapunk. Sa Alabasta si Kosa at si Toto pati na nga rin ng iba pang mga citizen at talagang samot-sari nga yung mga nagiging opinion ng mga tao patungkol sa mga sinabi ni Dr. Vegapunk. Sa Whiskey Peak naman pinapakita nga si Mr. Nine, si Miss Monday, yung anak nila pati na nga rin yung iba pang mga citizen. At nasabi nga ng mga tao na kahit na ano pang araw yung kasalanan ni Dr. Vegapunk, talagang hindi nga nila akalain na papatay ng world government ang pinakahenyong tao sa mundo. Kat naman sa Dressrosa kung saan ipinakita si Leo at si Rebecca, nasabi nga ni Leo na maaaring si Luffy nga raw yun, pero sagot naman ni Rebecca sigurado nga raw siyang hindi. So ayun, kahit na nga sa mga tao sa mundo ng One Piece talagang hindi malinaw yung mensahe ni Dr. Vegapunk dahil na nga sa nangyari sa Ancient Robot, pero maaaring talagang si Luffy nga yung tinutukoy ni Dr. Vegapunk. So ayun, cut naman muli sa Egghead Island kung saan nag-report nga si York sa mga 5 Elder at sinabi niya nga na meron pang dalawang natitirang Vegapunk at yun nga si Lilith at Atlas. At bukod nga raw dun talagang patuloy nalalaka ang Punk Records kahit patay na nga raw ang Stella. So ayun, parang nandun na kasi mga tol sa Punk Records yung Devil Fruit ni Dr. Vegapunk dahil sa yun nga mismo yung utak niya at patuloy nga itong gumagana dahil sa mga equipment. Kaya kahit na nga mamatay ang Stella hindi nga malilipat sa iba yung Devil Fruit ability niya. Kaya dahil dyan, ang sunod nga raw na priority ng mga Gorosei ang tapusin ang natitira pang mga Vegapunk at exempted nga dun syempre si York. So ayun, hindi pala huhulihin ang buhay si Lilith at si Atlas kundi tatapusin nga ang dalawa. Kaya hopefully talagang maprotektahan nga sila ng mga Straw Hat dahil sila na nga lang ang natitirang Vegapunk. Meanwhile si Luffy, Dora at Brogy naman umabot na nga siya shore, sabay talon nga raw ng mga ito papunta sa barko at napasama na nga sila kay Bonnie, Sanji at Franky. Habang ang mga Marines naman sinasabing talagang napakatitibay daw ng mga Giant at marami na nga raw mga battleship ang pinadala mula sa headquarters para pigilan ng mga ito. At mula nga dyan ginawa nga raw bata ni Bonnie si Vice Admiral Bluegrass pati na ang Sea Beast Weapon pati na nga rin si Vice Admiral Dal. At dahil nga raw dyan nagawa ng makapaglayag ng barko ng mga Giant. Napamura na nga lang si Dal sa ginawa ni Bonnie. Sabi naman ni Bluegrass talagang nakakahiya nga raw ang kalagayan niya at talagang napakatindi nga raw ng ability yon. Nagyabang pa nga dyan si Bonnie at sinabi niyang malaking issue nga raw ito para sa mga Marines ang makataka siya. Habang si Luffy naman binati nga ng makita si Oimo at Kashi. KO pa nga rin daw si Kashi mula sa ginawang pag-atake sa kanya sa last chapter ni Dal. Habang si Sanji naman kinontak si Nami at sinabing nakapaglayag na nga raw sila. Sagot naman ni Nami magti-take off na nga rin daw sila at nakanote nga rin dito mga tol na wala nga tayong balita patungkol kay Zoro, Jinbei at Nasujuro sa chapter na to. So talagang nagutom nga si Luffy matapos ang matinding laban niya sa mga Gorosei. Nagpunta nga raw agad dito ng kusina at kinain ng kahit na anong pagkaing gusto niya. Pero habang nangyayari nga yan, si Saint Mars lumipad nga raw papunta sa may barko at mula nga dyan inatake niya nga ito ng laser beam mula sa bunganga niya. Tatlong araw sa mga Giant ang pinagsama-sama ang shield nila para salagin ang atake ni Mars, pero talagang napakatindi nga raw ng
ng atake ng Gorosei at may bahagi pa nga rin ng barko ng mga Giant ang nasunog. So ayun, talagang hindi nga basta-basta papatakasin ng mga Gorosei ang mga Straw Hat, lalo pat kasama nga ng mga ito yung dalawang Vegapunk. Pero eto nga ang matindi mga tol, suddenly bigla na nga lang nag-transform muli si Luffy sa kanyang Gear 5. Lumabas nga raw ito ng barko para lumaban muli at sa tinding araw ng kapangyarihan ni Luffy talagang nayayanig yung dagat pati na nga ang barko. At mula nga dyan kinausap nga ni Luffy si Bonnie. Sinabi niya nga ang pangalan ni Bonnie. Na-recognize naman ni Bonnie na yan nga ay si Nika. At dagdag pa nga ni Luffy magsama nga raw sila at gusto nga raw suntukin ni Bonnie ang mga Gorosei na yan. Sagot nga ni Bonnie imposible nga raw yun, hindi niya kayang gawin. Pero sabi nga dyan ni Luffy talagang hindi niya raw nauunawa ng kapangyarihan ni Bonnie. Pero alam niya nga raw na kaya niyang gawin ito. At mula nga dyan mga tol naalala ni Bonnie nung una niyang makita si Luffy kung saan sinabi nga nito na yung Nika form niya dun nga siya pinakamalaya. Naisip niya nga rin yung flashback ni Kuma kung saan nasa puntod nga ito ni Genie at nangako nga ito na papalakihin niya ng mabuti si Bonnie. At mula nga dyan talagang ginamit na ni Bonnie ang kapangyarihan ng Toshi Nomi. Ginamit niya ang distorted future at magpunta nga raw ito sa hinaharap kung saan talagang pinakamalaya siya. At mula nga dyan tuwang-tuwa nga raw si Luffy at talagang nagawa nga makapag-transform ni Bonnie into Nika. At mula nga dyan sa napaka-epic na double page makikita nga raw natin ang transformation na ito ni Bonnie. Nasa Giant Nika form nga raw ito at pareho nga raw yung post niya sa post ni Luffy sa cover ng volume 106. At syempre kasama niya nga si Luffy na nasa Giant form din at talagang patuloy nga raw itong tumatawa gaya nga nung una nating makita ang transformation na ito sa Onigashima. So paliwanag pa nga rito mga tol, yung transformation nga raw ni Bonnie talagang literal na parehong pareho kay Luffy. Meron nga raw itong puting ulap na nakapalibot sa may leeg niya, puti at naging curling nga raw ang buhok ni Bonnie at pati na nga raw yung damit niya except sa eyelashes talagang puti nga rin. At dahil nga dyan mga tol talagang biglang bigla yung mga Marines at Giant sa paglabas ng dalawang Nika. Talagang napatanong nga ang mga Giant kung ano ba yan at biglang bigla nga sila dahil sa meron ngang dalawang Nika. Habang ang mga Marines naman talagang nagtataka kung ano ba yung dalawang puting Giant. Habang ang dalawang Gorosei naman si Walker at Jupiter may nasense ngang kakaibang presensya. At dahil nga dyan dali-dali nga raw nagpunta ang mga ito sa may barko ng mga Giant. Pero mula nga dyan talagang handa na nga si Luffy at si Bonnie para kaharapin nga sila. Sabi nga ni Luffy kay Bonnie let's go. Hype na hype nga ang dalawa at talagang sumang-ayon nga si Bonnie. At ito pa nga ang matindi sa huli mga tol, ipinakita nga ang Iron Giant mula sa ilalim ng dagat at na-activate nga raw muli ito. At mula nga dyan nasabi niyang he's here. So ayun, talagang nasensa naman nga ng Ancient Robot ang presensya ni Luffy si Joy Boy. At dahil dyan hindi nga lang dalawang Nika kundi pati na nga rin ang Ancient Giant ang kakalabanin ng mga Gorosei. So talagang hindi nga basta-basta papatakasin ng mga Elder ang mga Straw Hat, kaya siguradong malaki nga talaga ang maitutulong ng Ancient Robot para talagang makatakas nga sila. Gusto ko nga sana na maisama nga nila ang Ancient Robot sa pagtakas dahil sa talaga namang parang napakatagal niya nga naghintay para sa mga oras na to para nga sa muli niyang pag-activate dahil sa nandyan na nga muli si Joy Boy. So ayun mga tol, let me know sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa napakatinding chapter na to. Wala nga tayong break next week kaya isang linggo lamang yung hihintay natin para sa kasunod na chapter. Kung nagustuhan nyo ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagam!